Praise God. Napakainit ng panahon, ano po? Pero napakainit din ang presensya ng Panginoon na naranasan natin kanina. Amen? Sa pagsamba pa lang sa awitan ay tunay na naranasan natin na nadama natin ang pag-ibig ng Panginoon. Praise God. Meron pa akong isang kwento. Isa po itong kwento sa New York. Alam niyo New York? Sa USA, hindi po New York, Cubao. Sa USA po. May isa pong batang ina na maganda po siya. Saan po ay nakatira po siya sa isang building? Kasi karamihan po sa New York, ang bahay po diyan puro mga parang kondo. Umalis siya sandali kasi nga may binili siya sa baba. Pagbalik niya po, yung building niya po, kung nasaan yung nanay niya ay nasusunog. Lalagablab. At bilang ina, hindi alintana po yung bumbero kasi hindi na magpapaakit ang bumbero noon eh. Siyempre, bawal kasi nga baka may madamay pa. Pero hindi, bilang ina, na ang anak ay nandun sa building na nasusunog, sumuong po dun siya sa building. Baliwala yung bumbero. Kaya nangyari po, niligtas niya po yung kanyang anak, pero po nagkaroon po siya ng damage sa mukha niya. Sa kanyang katawan. Maganda po yung nanay. Kaya po nung gumaling na po siya, nakita niyo po yung kanyang mukha sa salamin. Nakita niyo po yung kanyang mukha na dating maganda ay nasira dahil dun sa sunog na nangyari sa pagliligtas sa kanyang anak. At habang niya po nakikita yung kanyang pangit na mukha, ngunit naaliw naman siya sa pagkaiisip o pagkakataon na isip niya na kapag lumaki yung kanyang anak, pag nakita yung mukha niya, ay makita yung pagliligtas niya dun sa anak niya. Alam po, ganyan po ang pag-ibig ng isang nanay. Di po ba? Na kayang ibigay ang kanyang buhay para lang sa anak niya. Na kahit masira ang mukha na napakaganda, pero dahil sa pag-ibig at pagliligtas siya sa anak, gagawin niya. At nasabi niya, yung nakita yung mukha niya sa salamin, sabi niya, sana na pag lumaki yung anak ko, ay hindi yung pangit kong mukha ang makita niya, kundi makita niya kung gaano siya kamahal, kung paano ko siya iniligtas, kapalit na magandang anyo. Amen? Ganyan po mga nanay. Kaya yung mga anak, dapat appreciate po natin yan. Lalong-lalo na po dahil lahat po ginagawa ng nanay. Diba? Lahat po ipinagpapalit para lang sa anak, para sa pamilya. Kaya nga po ngayon, ang mensahe po natin is all about mother. Kaya sabi mo kapag ang nanay mo, katabi mo, sabi mo, Mami, ano ba tawag mo? Mamu, Happy Mother's Day. Sabi mo. May paglalambi, may pag-ibig. Kaya binabati ko po kayo, Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Alam niyo po ba, kapag meron ko po daw palang godly mother, hindi ka maghihirap. Yan po ang sabi ni Abraham Lincoln. Sabi po dito, no one is poor who had a godly mother. Kapag ikaw ay may inang makadiyos, hindi ka maghihirap na anak. Naniniwala po kayo doon? Amen. Sabi ni Abraham Lincoln po ito na isang presidente ng Amerika. No one is poor who had a godly mother. Kaya pag ikaw ay meron kang ina na makadiyos, blessed ka. Dahil hindi daw maghihirap ang isang tao kapag ikaw ay may inang makadiyos. Kaya ang mensahe po natin ngayong umaga na sinabi po at binigay ng Panginoon, a mother by God's design o isang ina sa disenyo ng Diyos. Kasi po sa maraming pagkakataon, pag titignan po natin ang paligid, marami pong ina o mother na malulungkot ka. Hindi po to yung ayon na disenyo ng Diyos sa isang ina. Di po ba? May mababalitaan ka, nanay, nagbebenta ng anak. Online. Hindi yan po ang disenyo ng Diyos para sa isang ina. Mayroon pong isang ina na ginagawang prostitute ang mga anak. Hindi po yan ang disenyo ng Diyos sa mga nanay. Kaya ngayong umaga, hindi lang natin bibigyan ng karangalan ng mga nanay, kundi makita natin bilang isang
ina na nilikha ng Diyos, yung disenyo talaga para sa mga nanay. Minsan mabibigla kayo, ba't kayo nagagawa ito bilang isang ina? Kasi po, ito po yung disenyo. Itinalaga sa iyo ng Diyos, ibinigay sa iyo. Kaya hindi mo napapansin ng mga nanay. Ba't kaya mga nanay ganito? Kasi mayroong ibinigay ang Diyos sa kanila na talagang designed by God, yun ay nakatutulong at mabuti para sa kanila. Kaya nga yung mensahe po ng ating Panginoon, a mother by God's design, o isang ina sa disenyo ng Diyos. Ang ating pong verse ay makikita sa Kawikaan 31:25. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Ito po ang Kawikaan 31, ito po yung pagbibigay po para sa mga nanay. At isa po sa katangian na disenyo ng Diyos ay malakas. Di ba? Hindi nyo pa napapansin sa mga nanay? Malalakas po yan. Bakit po? Ang dami pong ginagawa niyan eh. Sino mga nanay dito? Pakitaas ang kamay. Sino makaka-relate kayo? Di ba habang nagluluto kayo, naglalaba kayo? Minsan pa may kasama pang paglilinis yun eh. Di ba? Ang tatay hindi eh. Kaya iba disenyo ng Diyos sa mga nanay. Ang tatay, focus yan. Daddy, pag natapos ko to. Ganun ang mga tatay, di po ba? Ganun ang disenyo sa mga tatay. Ang disenyo ng Diyos naman sa mga nanay, malalakas. Bakit hindi malakas? Kaya niyang gawin yung bagay sabay-sabay, multitasking. Di po ba? Kaya hindi niyo napapansin, ba't kaya mga nanay gano'n? Kasi yun po ang disenyo ng Diyos. Malakas. At ano pa, iginagalang siya. Ano ba yung paggalang na yun? Pag ang nanay ang nagsalita na sa pamilya, ang tatay, minsan tiklop na rin. Di ba? Pag ang nanay ang nagsalita na, si nanay na yan. Di ba? Hindi ko po sinasabi ang tatay, wala pong karapatan. Meron po, pero pag ang nanay ang may nagsalita na, may paggalang na. Nandiyan na yung pagkilos talaga ng mga anak. At sabi dito, hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Yan po isa sa mga bagay na katangian ng nanay, na disenyo ng Diyos. Bakit? Di ba? Ang nanay, hindi malayo pa yung pasukan, lalo na magkakapasukan, di ba? Pero iniisip na niya yung mga gagamitin, iniisip niya na yung mga pantuition, iniisip niya na yung mga bagay na kailangan ng pamilya niya. Laging advance yan. Ang mga tatay, di ba? Di ko pa sinisira, tatay din ako. Ang tatay, sige, nasusunod na lang. Pero ang nanay, handa yan. Laging silang prepare. Laging silang secure sa mangyayari sa future. Kaya nga, hindi nyo napapansin, nagluluto pa lang ang nanay ngayon. Kinabukasan, iniisip na, ano kaya iluluto ko bukas? Para sa pamilya ko. Hindi nyo napapansin yon, mga nanay? Di ba? Ang tatay, sige, okay lang. Ang nanay, hindi. Lagi advance yan. At ang kagandahan nun, hindi siya nangangamba. Dahil alam niya na may Diyos na tutulong sa kanya. Amen? Yun ang maganda sa mga nanay. Kasi yung disenyo ng Diyos na malakas, ginagalang, at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Yan po ang disenyo ng Diyos. Kaya ang mga nanay, iwasan po natin yung napuno tayo ng alalahanin. Bakit po? Kasi hindi po disenyo sa inyo ng Diyos yan. Ang disenyo ng Diyos, laging nagtitiwala, laging umaasa sa Panginoon, laging, Lord, kayo bahala. Basta ang gagawin ko lang, i-prepare ko yung para sa pamilya ko. Magiging malakas ako para sa pamilya ko. At yun ang nagiging dahilan kung bakit ginagalang ang mga nanay. Kaya uli, palakpakan po natin ang mga nanay. Amen? Alam natin ang mga nanay. Kaya po ang mga nanay, alam natin pag wala sa bahay. Minsan napunta ako sa isang bahay. Ang gulo ng bahay. Asok mo kung saan. Tinanong ko, nasa nanay niyo? Sigurado wala. Wala po, 1 linggo nang wala. Ganyan ang mga nanay. Talagang tinitignan na lahat patungkol po sa pamilya. At isa sa disenyo ng Diyos ay ang isa na malakas at may taglay na karunungan. Bakit lagi po sinasabi yung malakas? Kasi po, bilang isang ina, hindi po pwede mahina. Hindi po sinasabi yung mga tatay ulit, ha? Kasi bakit sa dami po kasi ng gawain sa tahanan? Lalo na ngayong mga housewife na talagang housewife lang. Minsan, kinahihiya po ng iba yan. Naku, hindi, napakahirap po niyan. Minsan po naranasan ko po yan. Ako po yung sa bahay, mag-isip ko mag-budget pa lang. Bibigyan ka ng asawa mo, magkano, tapos sasabihin sa'yo, kumpletuhin mo sa 1 linggo. Pang 2 araw lang yun eh. Kung di ka ba malakas, kung di ka ba may karunungan taglay, ang hirap. Di ba? Ang hirap mag-budget.
Lalo na kung may mga accident na mangyayari, magkakasakit, magganyan, etc. Hindi natin inaasahan. Pero dahil ang disenyo ng Diyos na isang ina malakas ay may taglay na karunungan. Ang ating pong verse po ay makikita sa Kawikaan 31:17-19, sabi dito, malakas, masipag, at mabilis siyang gumawa. Ayan, di ba? Kaya kasasabi ko na po kanina ang nanay mabilis. Kaya magugulat ako po sa bahay. Ang asawa ko ganun Nung umalis kami kahapon, nagpunta kami sa dentist. Nakapagluto na, nakapagwalis pa. Nakapagpaligo pa ng aso. Ganon kabilis. Sabi ko, grabe naman. Ganon pala kabilis sa mga nanay. Kasi pag ang nanay ay tumambay, lalo na ang hirap. Lalong nawawala ang lakas. Kaya sila, dinisenyo ng Diyos na masipag, mabilis kumilos. Hindi nyo ba napapansin mga anak? Ang mga nanay natin, mabibilis kumilos. Pag uwi mo pa galing school, mayroon ka ng tanghalian. Mayroon ka ng hapuna, may merienda pang kasama. Ganyan ang mga nanay. Kung saan ay mabilis siyang gumawa, magaling siya sa negosyo at matyagang nagtatabaho hanggang gabi. At marami kayong mga nanay ngayon dahil tumutulong na rin sa mga tatay. Kasi alam nila na medyo kulang tayo sa budget, nagiging abilidad po niya yung magtitinda sa labas ng ice candy, ng yelo, o di ba, mga tosino, mga frozen food. Nagiging matyaga na sila, kitinda ng hamburger, saan makakatulong. At minsan hindi nyo ba nakakita? Kahit hating gabi na, gising pa mga nanay. Sila yung huling natutulog. Talagang sa asawa ko na nakikita ko. Sila na yung maagang gumigising, sila pa yung gabi kung matulog. Ating gabi, bakit? Ipiprepare pa rin. Kung may negosyo, ipiprepare pa rin. Sila pa yung maaga. Kaya mga anak, i-appreciate po natin yung mga ginagawa ng mga nanay natin. Hindi po nila ginagawa yon para sa sarili nila. Kasi ginagawa nila yung para sa pagmamahal sa pamilya, lalo na sa Diyos. Kasi design ni Lord yun para sa kanila. Kaya makita natin na ang pagiging nanay po ay hindi po madali. Pero dahil ito'y disenyo ng Diyos, nagagawa po nila ito. Kasi designed by God, nagagawa mo dahil tinutulungan ka na ng Panginoon. At sabi nga sa 19, siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawing damit. Sa panahon po kasi yung pag-ahabi, alin yung bahabi, nagagonsilyo, yan po yung panahon noon. Yung panahon po natin ngayon, mga online selling. Di ba? Nag-online selling. Nagpo-post sila para makabenta. Bakit? Hindi para sa kanila, kundi makadagdag at makatulong sa pamilya. Kaya yung mga anak, wag po tayo madalas. Bili mo ako nito. Wala ako nito. Tignan po natin kung gaano kahalaga ang ginagawa ng mga nanay bilang malakas at karunungan taglay na ibinigay ng Panginoon. At makita natin na ang paglalarawan ng isang babae hindi lamang sa malakas sa pisikal, masipag ngunit sanay din sa pamamaraan, sa pamamahala nga ng negosyo. Kaya mga nanay, mga maabilidad yan Di po ba? Sino po dito yung nanay na may negosyo pa? Wala po ba dito? Yung kahit nagtitinda ka ng ice candy, ng yelo, burger, maabilidad Di po ba? Huwag niyo po ikahiya yun. Kasi yun pa ipagpapakita na nakikita sa inyo yung disenyo ng Diyos. Hindi ba, misa kasi ng kaaway, nanay ka na, nagaganyan ka pa, mahiya ka. No. Kasi ang design ni Lord ay makatulong ka ng isang ama. Kaya nga nung si Eva at Adan, yung binigay ng Diyos si Eva, hindi naman para lang maging maligaya, pleasure by flesh, si Adan kundi makatulong talaga. Kaya pag kinakasal po ang mag-asawa po ginagawa, yung dalawa nagiging isa. Ibig sabihin, kung ang tatay nagkakaproblema financially, ang nanay hindi naman uupo lang yan. Naiiyak lang, wala na tayo. Hindi ganon. Kasi ang disenyo ng Diyos, may karunungan siya, na galing sa Diyos, tumutulong Hindi nga mga instinct ng mga nanay yon. Kapag nagkakaroon ng problema financially, parang nag-iisip kayo, parang gusto ko magtinda ng ganito. Parang gusto ko magnegosyo. Alam niyo po ba, yun po ay disenyo sa inyo ng Diyos. Gawin niyo po yun. Lalo na, Daddy, bigyan mo ako po ng bakit. Gusto ko magnegosyo ng ganito. Ang mga nanay yan po. Kasi nga, yung binasa natin kanina, nakahanda sa English po kasi masayang hinaharap ang kinabukasan. Ibig sabihin, lagi nakatawa ang mga nanay. Future. May problema darating, nakangiti pa rin.
Kasi yun ang disenyo ng Diyos, lalong-lalo na po ngayon, Diyos, sa panahon ngayon. Ang hirap po mag-budget. At ang pagiging malakas at may taglay na karunungan ng isang ina na ilaw ng isang matatag na pamilya. Sino po yung, di ba sinasabi mga nanay, ilaw ng tahanan? Di po ba? May madalas din sinasabi ng mundo, ang tatay daw tagapunde ng ilaw ng tahanan. Di po ba? Bakit? Sakit sa ulo daw. Pero hindi, ang disenyo ng Diyos sa mga nanay, hindi lang basta sa ilaw, kundi isang matatag, hindi napupunde. Ibig sabihin, pag hindi napupunde, matiisin, matyaga. Ano po? Nakakita na ba kayo ng isang tahanan na madilim? Di ba? Pag walang kuryente. Pag pumasok kayo, ang hirap, di ba? Kasi matatalisod ka, na pwede madapa ka, ang hirap, gagabay ka. Kaya ang isang nanay, inilintulad sa ilaw kasi ganyang kahalaga ang nanay sa isang pamilya. Kapag walang ilaw, magulo lahat. Walang makakain, walang isusuot, marumi ang tahanan nyo, ang bahay, ang hindi malinis, di ba? Ang tatay hindi nyo maasa, walang naghahanap buhay yan. Kaya doon makikita talagang ilaw siya na talagang makikita mo yung kahalaga ng isang ina sa isang pamilya. Ano po sabi sa Kawikaan 36:26-27? Nagsasalita siya na may karunungan at nagtuturo na may kabutihan. Sa panahon daw ngayon, ang nanay hindi na daw ilaw. Speaker ng tahanan. O, di ba? Nagsasalita siya na may karunungan. Sabihin ko sa inyo, ang nanay kahit maingay yan, pero lahat ng sinasabi niya may karunungan. Amen? Totoo yan. Agree ba kayo mga nanay? Maingay yan, pero lahat ng sinasabi niya may karunungan. Mabuti lahat. Anak, huwag mong gagawin yan. Ikaw, tatay, ganito gawin mo. Lahat yan, sasabihin sa'yo, hindi dahil masama sinasabi, kundi para sa ikabubuti ng pamilya. Amen? Palakpakan natin ang mga nanay. Kaya naon dati, parang ang sakit sa tenga ng mga nanay. Ang sakit, bakit? Kala ko ilaw, yung pala speaker. Mapansin nyo sa isang tahanan, pag tahimik, wala si nanay. Pero bakit? Mahalaga din po yan. Disenyo pala ng Diyos yan. Na ang sinasabi ng nanay, hindi po mura, ha? O baka naman pagmumura kayo, hindi po. Kundi yung ikagaganda ng pamilya. Mostly, yun naman na narinig natin sa mga nanay. Ikaw anak, pag ikaw'y lumabas ng kwarto, linisin mo naman yung kwarto mo. Ikaw anak, ikaw tatay, ganun ka rin. Yung hinubad mo yung pantrabaho, ganun. Di ba? May wisdom po doon. At yung wisdom na yun nagagaling po sa ating Panginoon. Ang maganda lang po doon ay galing sa salita ng Diyos. Sabi nga dito sa 27, masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Masipag ang nanay mo. Diba? Nakakalungkot sa mga nanay na hindi masipag. Kaya mayroon karamay nanay, kumain ka na. Nay, anong ulam? Wala, hindi pa ako nagluto. Ikaw na lang magluto. Bakit? Busy ako. Bakit? Saan kayo galing? Sa kapitbahay. Hindi po disenyo ng Diyos. Mamaya pag-uusapan po natin yun. Ano? Lalong-lalo na po ngayon. High-tech na tayo ngayon. Ang dami natin pwedeng maging abala ang mga nanay. Pero dapat maisip natin ang disenyo po ng Diyos sa mga nanay ay masipag. Masipag. Kaya nga sabi ni Abraham Lincoln, hindi pwedeng maghirap ang isang tao mayroong godly mother. Kung ang kanyang pagiging ina ay ayon sa disenyo ng Diyos. Totoo po yan. Totoo po yan. At marami po naging successful din ng mga anak. Yan po ay bahagi ng nanay. Amen? Bahagi po yan. Ang hindi magiging successful ang anak mo, hindi pwedeng hindi nakatulong ang nanay mo para sa iyo. Kaya mga kabataan, mga anak, hindi lang po, sineselebrate po natin ngayon ang Mother's Day. Dapat every day is a Mother's Day. Amen? Bakit? Para makita mo yung kahalagaan ng isang ina. Kasi maraming kabataan ngayon, nako, ewan ko ba. Sino yung kapanahonan ko, di ba? Sit-sit pa lang ng nanay, alam na. Naku, magagag nanay ko. Bakit? May dalang tambuyo, may dalang ano yun. Ngayon, sigawan mo na yung anak mo, tititigan ka pa na masama. Ano ngayon? Wala na. Pero dapat ibalik natin yung disenyo talaga
na galing sa Panginoon upang lalo na makita natin na ang nanay ay dinesign ni Lord upang magbigay pagpapala sa pamilya. Amen? Maging katagumpayan ng isang pamilya ang isang nanay. Okay? Ang kabaitan ay hindi mawawala sa kanyang pananalita. Minsan na lang medyo mabilis at maingay pero mabait po ang ating mga nanay. At the end of the day, hindi po matitiis sa mga anak. Hindi nyo naman napapansin yun? Na ang laging iniisip na lang ay ang pamilya. Yung kakainin na lang niya, kahit gutom yan, sasabihin nila, sige anak, busog ako, pero para sa anak. Para sa pamilya. Di po ba? Kahit gutom yan, pero sasabihin busog para maipakain sa mga anak. May gustong bilhin sa katawan, pero humiling ang anak, bigay. Kahit ako na okay lang, titiis ako para sa pamilya. Kasi yan po ang disenyo ng Diyos para sa mga nanay. Hindi po para magtiis, kundi para maipakita yung pag-ibig ng Diyos ay makita sa pag-ibig sa ating mga nanay. Kaya po nanay, di ba? Pag may nangyari sa pamilya, ang nanay ang hindi matutulog. Mga tatay, di ba? Kahit may problema, ang sarap ng tulog natin eh. Kasi alam niya na merong nanay na mag-aalaga sa kanyang pamilya. At yung panahon noon, grabe noon. Ang sinauna, yung panahon na sa Panginoong Jesus, sa Lumang Tipan din, ang nanay noon ng mga babae, hindi talaga ganun ina-acknowledge. Pero dahil nga sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya nagkaroon ng Mother's Day. Dahil ang laking tulong sa pamilya ng mga nanay. Ang isa na may mabuting pagkatao mula sa karunungan ng Diyos, ang nanay. May mabuting pagkatao. Yung mabuting ito, mula ito doon sa karunungan sa salita ng Diyos. Kaya po, hindi makasarili. Yung karunungan na meron siya, hindi makasarili. Kaya ano po sabi sa Kawikaan 31:28-30? Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Hindi napansin? Kasi yung nanay na godly, alam niya at nakikita ng mga pamilya niya kung paano siya kumilos, magsalita, at maging mabuting patutuo sa pamilya niya. Kaya pinupuri eh. Hindi panahon na ngayon, di ba? Ba't ayaw mo ano yun? Kasi ang nanay ko kasi. Hindi ko mahagilap nasaan, lagi nasa labas. Bakit? Nakikipag-usap. Ano daw ang latest? Hindi nahuhuli sa latest. Ba't kaya mga nanay, lagi nakakabit yung yung chismis. Hindi mawawalan ng latest. Pero dahil ang karunungan niya mula sa Diyos, pinupuri niya. Pinupuri siya ng kanyang asawa at ng kanyang anak. Sino po dito ang pinupuri mo, nanay mo? Pakitaas ang kamay mo. Palakpakan mo ng malakas. Yung proud ka sa nanay mo. Sabi mo, Mami, proud ako sa'yo. Mami, I love you kasi grabe ka. Kahit mabuhay ako ng maraming taon, ikaw pa rin ang pipiliin kong nanay. Ano? Kasi meron siyang karunungan, taglay, galing sa karunungan mula sa Diyos. Ang sabi nga dito, ang pagiging kaakit-akit ay mapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas, pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Hindi, kaya nga ang Panginoon, hindi siya nakatingin sa ganda eh. Hindi siya nakatingin sa pagiging maganda katawan, sa pisikal. Kundi ang pagiging isang nanay na mabuti at may takot sa Diyos, yon ang dapat mong pinagmamalaki. Kasi maraming kabataan ngayon, pag ang nanay, siyempre, kakaedad na. Sabi, anak, samahan kita. Ayoko, mami. Bakit? Ang laki na mukha ko sa mukha mo, yo. Kinahihiya. O, sino mga kabataan ganon? Ayaw nilang ipagmalaki dahil porkit tumaba ang nanay mo, ayaw mo na. Mapagkakamalang yaya mo, sasabihin mo pa. Hindi po ng disenyo. Kaya nga ang Diyos nakatingin sa kagandahan eh. Hindi nakatingin sa kagandahan panlabas, kundi saan? So, yung pagkakaroon ng pagkatakot sa Diyos. Kasi nga sabi ko sa inyo, ang magkaroon ng godly mother ay isang kayamanan. Yan po ang sinasabi. At ang isa pong nanay, hindi lamang ang pamilya ang tinutulungan, maging ang ibang tao. Di
Hindi nyo napapansin? May naghanap nangyari ito eh. Kapitbahay namin, narinig ko, Nay, asa yung pagkain dito? Di ba, nandito pa yun? Anak, binigay ko sa kapitbahay natin, walang pagkain, naaawa ako. Hindi mo sa mga nanay, matulungin. Kaya minsan yung mga tatay, anak, di ba mami, may ano pa tayo dito? Nasaan yung bagay dito? Kasi anak, walang ano dito, tinulong ko. Kasi yun po ang disenyo nandun sa mga nanay. Kaya mga anak, mga tatay, wag na po tayo magtaka. Kapag ang mga nanay ay matulungin po sa ibang tao, sa pamilya nga, ganun siya, lalo din sa ibang tao, kasi pag-ibig nga ng Diyos ang binibigay. Ano po sabi sa Kawikaan 31, 20-21? Matulungin siya sa mahihirap at mga nangangailangan. Di ba minsan, nagbibigay pa yan ng pera para sa iba, para makatulong? Kasi yun po ang disenyo ng Diyos sa kanila. At hindi siya nag-aalala, dumating man ang taglamig dahil may makapasyal ng tela para sa kanyang pamilya. Kaya dapat pala mga nanay, hindi pala laging nag-aalala. Kasi hindi disenyo ng Diyos yan. Kasi dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba ibig sabihin na sumisimbolo ng taglamig? Sumisimbolo po ito ng kahirapan o mahirap na panahon. Ibig sabihin, mahirap ang panahon ng isang pamilya, naghihirap sila, hindi siya nag-aalala. Meron pa rin siyang pag-asa. At meron dito na sumisimbolo na kung saan, sabi dito, makapal na tela, kung saan, masigasig siyang inaasikaso ang kanyang pamilya. Ano man dumating na sitwasyon, naghihirap man ito, nagpapala ang isang pamilya, ang isang ina ay maaasahan natin sa lahat ng panahon. Amen? Hindi lang nagpapala, masaya ang mga nanay. Kahit sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng kahirapan ng pagtitiis, ang nanay ay mananatiling nanay ayon sa disenyo ng Panginoon. Kaya appreciate po natin ang mga nanay natin. Minsan nakakalungkot, di ba? Nakakita niyo mga nanay niyo umiyak? Sa gabi, ayaw ipakita. Bakit? Kasi gusto niya na maipakita sa atin na kaya niya na kahit nahihirapan na siya. Na kahit hirap na hirap siya physically, emotionally, pero sabi niya, dahil ang disenyo sa akin ng Panginoon ay maging matatag at maaasahan. Lalong-lalo mga nanay, di ba? Kayo lagi ang nasa tahanan. Kaya nga may nagsabi, Pastor, kailan ba pwede bang mag-retire ang mga nanay? Mag-resign. Yung magre-retire ka bilang isang nanay, minsan naisip niyo na po ba yun? Ayoko nang maging nanay, magre-resign na ako. Tama? Madalas eh. Bakit? Kasi nga hindi po biro talaga ang maging isang nanay. Pero kahit na nga nag-asawa na yung mga anak natin, hindi pa rin natatapos ang pagiging nanay. Mag-aalaga pa rin ng apo. Di ba? Merong apo sa tuhod, apo sa talampakan, hindi natatapos. Ibig sabihin ng pagiging nanay, na disenyo ng Diyos ay tunay na pangwalang hanggan, katulad ng pag-ibig at karunungan ng Diyos na maaasahan natin sa lahat ng oras. Kaya pag ang isang ina ay godly at naaayon ang disenyo niya doon sa disenyo ng Diyos sa kanya, tunay na isang ina ay gantimpala at kayamanan natin sa ating buhay. Amen? O, yung mga anak, sabi mo sa nanay mo, Mami, kayamanan kita. Hindi nyo ba katabi? Talagang kayamanan. Pag kayamanan mo, iniingatan mo, tama? Minamahal mo eh. Yung mga cellphone nga dito eh, di ba? Siguro dito, lahat dito may cellphone. At lahat dito na may cellphone, hindi niya katabi kahit natutulog. Tama? Bakit? Dahil mahalaga sa'yo, kayamanan mo, tama? Para minsan, nasa unan pa, pag tumagtutut, ganun ka agad, ang bilis eh. Gising ka agad eh. Mga nanay kaya natin, sumisigaw na eh, baliwala eh. Kung alam mong kayamanan sa'yo ang nanay mo, makita mo pala niya kasi masaya ka na. Hindi yung makita mo nanay mo, nai-stress ka. Tama naman eh. Bakit? Kasi hindi yan ang disenyo ng Diyos. Kaya pag nakita mo yung nanay mo, natutuwa ka. Bakit? Na-appreciate mo yung ginagawa niya. Kasi nga, iginagalang mo siya. Mga anak, I tell you,
Huwag dumating sa point na mamatay ang nanay mo tsaka masasabihin, mahal mo siya. Huwag ganon. Kasi kung alam mo yung disenyo ng Diyos sa nanay mo, nakikita mo, hindi mo maya appreciate, hindi mo bibigyan ng galang, hindi mo siya mamahalin, hindi mo siya bibigyan ng isang parangal sa mapupuri mo mga salita. Lalo na yung mga nanay na hindi nakapagtapos. Hindi ko po inaano po yung mga hindi nakapagtapos na mga nanay. Kasi ako nalulungkot sa mga ganyang kabataan. Yung mga nanay, siyempre, hindi naman nila gusto na hindi makapagtapos. Pero pag mga anak ang nagsalita na, kasi kayo na yun, wala naman kayong pinag-aralan eh. Alam mo ba, inisip mo ba na hindi ka makapag-aaral kundi dahil sa nanay mo? Hindi ka makapagsusuot ng magagandang damit, maayos na damit, kundi dahil sa nanay mo? Kaya yung disenyo ng Diyos bilang masipag, ginagalang, at isang bagay na hindi nag-aalala, lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, ay tunay na nagpapakita na ikay ayon sa disenyo ng Diyos. Ako po, hindi ko po talaga maaalis lalo sa mga nanay yung mag-alala. Kasi talagang stressful sa loob ng tahanan. Pero dahil nga ikaw malaman mo yung disenyo sa iyo ng Diyos, magkakaroon ka ng pag-asa, magiging masigla ka. Ang isang ina, ayon po sa disenyo ng Diyos, ay isang ina na may matatag na pananampalataya. Yan po ang isa sa mga disenyo sa inyo. Kaya hindi nyo napapansin, mostly sa mga church, ang mga nanay na marami. Hindi nyo napansin? Sa maraming churches, ang nanay ang marami. Hindi ko sinasabi ako, tatay ako. Pero yun po ang nakikita natin. Bakit? Kasi po sila po ang unang-unang merong matatag na pananampalataya. Kasi mostly talaga sa mga tatay may bisyo eh. O ako, ano po ako doon? Guilty po ako doon. Talagang pag magyayang magsimba, simba tayo, kayo na lang. Nanay, anak, kayo na lang. Mga tatay, may gagawin ako eh. May Kristo akong pupuntahan, yung Kristo pala ng sabungan. Yung Kristong tunay puntahan niyo, pero ako may Kristo rin akong pupuntahan. Yung pala Kristo ng sabungan. Kristo rin yun. Sabi, ang nanay talaga, ang isang disenyo ng nanay ng Diyos sa kanila, isang ina na may matatag na pananampalataya. Sa Tito 2:3-5. Ito po yung pagkakataon na ito po yung mga nanay sa loob ng simbahan. Kaya po ito po in-address, sabi po dito sa verse 3. Ganon din sa mga nakatatandang babae. Hindi po mga senior lang, kundi mga nakatatanda sa mga bata. Turuan mo silang mamuhay na maayos bilang mananampalataya at huwag silang mapanira sa kapwa at huwag maging mahilig sa alak. Sabi dito ng Panginoon, bilang isang godly mother at ikay nasa iglesia, lalo sa pananampalataya, ang mga nakakatanda pala hindi dapat maging alin? Mapanirang puri, ibig sabihin, hindi dapat nakikipag-chismis. Gossip. Meron ba nakikipag-chismisan na hindi nanira ng tao? Mostly yan nga eh. Alam mo ba si Aling Bebang doon? Dati palang ano yun, ganun pala. Di ba? Wala naman nag-chismis na maganda sinabi. Yung ibang buhay. Kaya nga dito, bali isa kang disenyo ng Diyos na nakakatanda o talagang meron ka ng bilang may edad sa mga nakababata, dapat hindi ka ganun daw at mahilig sa alak. Bakit? Kasi panahon po kasi noon, yung mga kababaihan na medyo may edad na wala na naman tayo iniintindi. Magpakasaya na lang tayo, inom na lang tayo ng alak. Mag-party-party tayo. Hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Kahit ikaw ay may nakakaedad ka na at ikaw ay wala ka na masyado, ang mga anak mo ay malalaki na, hindi ka iniligay ng Diyos para doon. Kundi maging pagpapala ka, sabi nga dito, dapat ituro nilang mabuti upang maturuan nila ang mga nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Marunong magpasya kung ano nararapat, malinis ang isipan, masipag sa tahanan, mabait, nagpapasakop sa asawa upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating itinuturo. Sabi dito, yung mga mananampalataya na mga nanay, dapat itinuturo nila yung kanilang mga karanasan sa mga batang mga nanay. Kasi lalo yung mga batang nanay, di ba, hindi pa nila alam, nandiyan pa yung talagang dadaan pa sila sa mga sitwasyon na kailangan ng karunungan. At bilang mga nakatatanda, at bilang kayong mga nanay, di ba, may mga anak na rin kayo may asawa, at bilang kayong nanay, ay dapat itinuturo nyo yung tama.
Dapat ipinapakita nyo yung pananampalataya nyo sa ating pamilya, sa ating mga nasa paligid natin. Lalong-lalo po yung mga hindi mananampalataya. Pag-usapan po natin dito, upang mahalin ang kanilang asawa. Alam niyo po ba sa panahon po natin ngayon, lalo mga babae, ayaw po nila magpasakop sa kanilang asawa. Lalaki. Lalo yung babae may profesyon, at yung lalaki hindi naman ganon ang pinag-aralan. Ayaw nila magpasailalim. Sabi ni Lord, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Ay, hindi pwede. Magkano sweldo mo? Sweldo ko, hindi pwede. Ganon ang lakaran. Pero sabi ng Panginoon, bumase ka sa pananampalataya na kahit ikaw ang mas matalino, na kahit ikaw ay mas malaki ang sinusweldo, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Kaya nga nakakalungkot ngayon. Kaya ang isang disenyo ng Diyos sa mga nanay ay sa pananampalataya nakatingin. Sa karunungan, hindi yung sinasabi ng sanlibutan. Ano ba yung asawa mo? Hindi naman ganun ka, ba't papasakop ka? Yun kasi sinasabi ng pananampalataya. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon, susunod ako. Ang sabi dito, mahalin ang mga anak. Ba't ko mamahalin, pastor? Pasawa yung anak ko Ba't ko mamahalin yan? Ayaw nga sumunod sa akin. Hindi. Bilang isang ina na may matatag na pananampalataya at sumusunod ka sa salita ng Diyos, kahit yan hindi mo sumusunod sa'yo, kahit yan nagre-rebelde sa'yo, pakikitaan mo pa rin ng pag-ibig yan at pagmamahal dahil ang pag-ibig na ginagamit ng nanay ay mula sa Diyos. Walang kondisyon. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon mahalin mo yung kapwa katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Ang mga nanay dapat ang pag-ibig o pagmamahal ang ginagamit hindi sa sarili, kundi sa Diyos. Kasi kung ang sarili mong pag-ibig ang gagamitin mo para sa pamilya mo, marami ng mag-asawa hiwalay. Marami na ang pamilya wala ng nanay. Ang hirap maging nanay. Magtitiis ka. Kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos na meron ka bilang mananampalataya, you will stay to your house, to your home. Amen? Ano man ang mangyari. Bakit? Kasi yung sinasabi ng faith, yun ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, na mahalin mo yung asawa mo, mahalin mo yung anak mo, even though hindi ka minamahal. Kasi yun ang disenyo sa atin ng Diyos. Yun ang disenyo sa mga nanay. At bilang pagtugon dito, sabi dito, magkaroon kayo marunong magpasya kung anong nararapat. Galing sa salita ng Diyos. Malinis ang isipan. Ano may malinis ng isipan? Yung holiness, yung godliness. Alam niyo po ba yung minsahe ng Panginoon last week yun? Kapag ang kaisipan ng isang tao ay nagmumula sa katotohanan o mabuti, ipinapasok mo dito yan, papasok sa puso mo yan, at lalabas yan sa iyong paggawa, sa action mo. Kung ang kaisipan mo, ipinapasok mo ang salita ng Diyos, ang pananampalataya mo, papasok yan sa puso mo at gagawin mo yan. Kaya hindi nyo nakikita sa mga nanay na godly? Ba't kaya ang nanay ko nakagano? Kahit ang sitwasyon, bakit? Kasi ang pinapasok niya sa isipan, yun yung katotohanan. Na ang sinasabi, ano ba yan? Hiwalay mo na yung asawa mo. Ganyan ang ginagawa sa'yo. Hindi. Anong sinasabi na katotohanan? Ipapasok mo. Hindi ko ihiwalayan ang asawa ko. Hindi ko pagmamalupitan ng anak ko. Bakit? Ang sabi kasi ng Diyos, ang sinasabi ng aking pananampalataya, mahalin ko ang asawa ko at ang anak ko. Amen? Yun ang pinapasok mo. Kaya may marunong kang malinis kang isipan. Alam niyo po ba, ito agad ang inaatake ng kaaway, yung kaisipan mo. Alam sa mga nanay, pag darating na yung bill, Judith. Mga Judith. Judith na ng kuryente, Judith na ng tubig, ng internet. Aliligagana, ang dami mo na pag-alala. Kung pag ang nanay mo ay godly at sinasabi sa katotohanan ng salita ng Diyos, ibigay mo sa akin, sabi sa 1 Peter, ang lahat ng alalahanin mo because I care for you, sabi ng Panginoon. Kaya ikaw man nanay na mayroon kang pag-iisip na malinis at ang katotohanan ay sinasabuhay mo, ay hindi ako mag-aalala. Ibibigay ito kay Lord. Mananalangin ito, ipagkakatiwala ko ito sa Panginoon. Ano nangyayari? Nawawala ang alalahanin. Yun po ang disenyo sa mga nanay. Hindi ko po sinasabing mawala kayo ng alalahanin. Meron po yan. Pero huwag kayong mag-stay. Huwag yung i-permanent sa buhay niyo yan. Kasi magiging magiging lalalayan. Kasi ang disenyo ng Diyos sa kanila ay magkaroon at walang kapintasan lalong lang sa salita ng Diyos, sabi sa huli. Hindi mapintasan ng salita ng Diyos na ating itinuturo, sabi dito. Kasi nga,
mapipintasan ang pagiging Kristiyano po. Lalo-lalo na po sa mga nanay. Okay po? Lalong-lalo na po ang isang ina. Dapat kung may matatag na pananampalataya, ang isang ina na sumusunod sa salita ng Diyos. Alam niyo ba ang nanay, sa akin lang kasi sinabi po ito ni Jesus. Kasi noong panahon ni Jesus sabi, Guro, guro po ang tawag kay Jesus. Nandiyan po ang nanay mo. Sabi ganito, hinahanap po kayo. Ito po ang sinabi ni Jesus sa Lucas 8:21. Sumagot si Jesus, ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang tunay na ina ay siya yung sumusunod at nakikinig ng salita ng Diyos. Ano sinasabi sa atin ngayon? Nanay ako, wala akong anak, kaya hindi ako nanay. No. Malalim ang sinasabi ng Panginoon. Kung ikay may asawa at ikay mananampalataya, isa kang tunay na ina. Amen? Isa kang nanay ka nga, may anak ka nga, hindi mo naman ginagampanan ng pagiging ina mo, pagiging nanay mo. Yung godly mother, wala. Hindi ka, sabi ni Lord. Hindi yan ang tunay na ina. Ang tunay na ina, yung sumusunod sa akin, yung nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya I tell you, ako, hindi ko inaano ngayon. Pag sabi, nanay ka ba? Ay, hindi. Bakit wala akong anak? No. Kung ikay sumusunod sa Diyos at nakikinig sa Kanya, ikaw ay ina sa mata ng Diyos. Kasi panahon kasi kultura ng mga Hudyo, pag wala kang anak, barren ka, yung baog ka, mababa kang tingin. Kaya inaalis ng Panginoon yun. Yung ganong pagkababa sa tingin sa mga nanay. Kaya ang nanay noon, pag hindi nagkakaanak, ang baba ng tingin ng lipunan. Pero sabi ni Lord, hindi ganyan. Ang disenyo ko sa isang babae, hindi porkit wala siyang anak, wala nang halaga. Ang kahalagaan ng pagiging isang ina ay merong matatag na pananampalataya sa Diyos. Kaya yung mga nanay, mayroong pananampalataya sa Panginoon, itaas ang kamay. Kahit wala kang anak, taas mo. Kayo po ba may mga matatag na pananampalataya sa Panginoon? Kayo ang tunay na ina, ang sinasabi ng Panginoon. Palakpakan natin. Kaya ako, hindi na po issue yung may anak. Kung mayroon ka ng spiritual na anak, may dinidisciple ka. Mahalaga yun. Bakit at the end of the day, sa bandang huli, tayo magkakasama sa langit eh. Yung mga nakakalungkot, yung mga pamilya mo na hindi mananampalataya, hindi mo makakasama. Kaya nga napakahalaga na ang ina ay ayon sa disenyo ng Diyos kasi ipinapakita niya yung kahalagahan nito na sumusunod sa salita ng Diyos. Ito yung tunay na inang ipinapakita ng Diyos. Meron ng isang babae, si Mrs. Joe, sa Amerika din ito. Nagpahilig siya magbasa ng Bible. Umabot po ng 4 years ang kanyang pagbabasa at kanyang 4-year-old na anak, lagi siya nakatingin sa kanya. Sabi niya, Mami, ang tagal mo nang binabasa yung Bible, kailan mo ba matatapos yan? Kasi habang nagpapangalingaw po yung nanay, si Mrs. Jones, nagbabasa po siya ng Bible. At sa 4 na taon, nakita na po ng anak niya. Sabi niya, Mami, kailan mo matatapos yan? 4 years na ang haba naman, you know? Kaya nung sabi ng anak, Mami, gusto ko rin magbasa ng Bible. Kaya yung ipinapakita yung nagde-devotion kayo, nagsasaliksik kayo ng salita ng Diyos, yun po ay pagpapakita ng isang ina ay ayon sa disenyo ng Diyos. Kaya sabi ko sa inyo yung pagbabasa, porque, Pastor, sinabi mo lang magbasa, hindi. Disenyo sa inyo ng Diyos yan. Kaya kung kayo tinatamad, tignan mo, hindi ito yung disenyo ng Diyos sa akin bilang ina. Dapat nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Kasi ito po yung disenyo ng Diyos sa atin. At ang mahalaga, nakaka-impart tayo na maganda sa ating pamilya. Kaya po ako, isa po yan sa natutunan ko kay Pastor Mike. Kung magde-devotion ka, ipakita mo sa pamilya mo. Huwag mo ikahiya. Di ba, minsan, iba, tatago pa, makita ko. Nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Hindi, ipakita mo. Bakit? Mabuti yung ginagawa mo. Design ni Lord yan. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ipakita mo sa paligid mo, hindi para magyabang, kundi ipakita mo, ito ang disenyo ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya at anak ng Diyos. Kaya pag magbabasa ka ng salita ng Diyos, ipakita mo, design ni Lord yan. At ang isang design ni Lord, bilang may matatag na pananampalataya, ay isang ina na laging nananalangin. Hindi nyo ba alam, mga anak, ang mga nanay natin, prayer warrior? Alam nyo po ba,
isa po akong produkto ng pananalangin ng nanay ko. Kasi po, yung paligid sa akin, sabi sa akin, nako, si Elmer, wala nang pag-asa yan. Pero sa mga nanay, kahit anong sama ng anak mo, may pag-asa sila sa kanilang mga anak. Amen? Ganon ang pagmamahal ng mga nanay, ng mga mother, ng ina o mami sa kanilang mga anak. Sa ibang tao, walang pag-asa, pero sa nanay, may pag-asa ang kanilang anak. Bakit? Kasi yun, disenyo ng Diyos. Alam mo, parehas ang Diyos natin may pag-asa sa lahat Kahit anong sama mo, ganon din sa nanay. Na-impart ng Diyos sa mga anak, sa nanay yun Yun napapansin? Yung paligid natin, kapitbahay mo, yung mga anak, ang tatay, naku, wala nang pag-asa pero sa nanay, magpe-pray ako dahil may pag-asa. Dahil ang pagiging isa ko bilang mana ng palataya. Ito po si Hannah. Sa unang Samuel 1:12-16, medyo mahaba po ito, sabi po dito, para mas maintindihan po natin. Habang patuloy siya nananalangin sa Panginoon, ito po si Hannah, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hannah pero hindi naririnig kanyang boses. Ito pong si Hannah ay nananalangin sa Panginoon dahil hindi po siya magkaanak. Noong panahon na yon, ng kanyang asawa, may isa pang asawa, at binubuli po siya. Kaya po sabi ko sa inyo, yung panahon noon, pag ang isang asawa o ina ay walang anak, binubuli po yan. At lagi po sila nananalangin, pumupunta sa templo, lagi siyang binubuli ng kanyang karibal, yung asawang isa ng kanyang asawa. Yung panahon noon, maraming asawa noon Binubuli lagi siya. Kung ikaw ba naman binubuli lagi, taging linggo-linggo yun, kasi pupunta sila sa templo At ganito ang panalangin niya, sabi dito, inakala ni Eli na lasing si Hannah, kaya sinabi niya sa kanya, hanggang kailan ka maglalasing? Tigilin mo na ang pag-inom. Sumagot si Hannah, hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom na kahit anong klase ng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap ng akin nararamdaman. Huwag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. Hindi nyo napapansin ba't umiiyak minsan ng ating mga nanay? Nagpe-pray. Na kahit kailan, sabi niya, Lord, binubuhos ang isang ina na may pananampalataya sa prayer nila, ibinubuntong. Kasi may kakampi sila. Alam nila, hindi sila pababayaan. Ang pananalangin ay isang dakilang gawain at kayamanan ng isang ina. Hindi napapansin? Ang ating ina ang madalas manalangin sa ating pamilya. A prayer warrior. Ano po? Sabi nga dito ni Theodore Roosevelt, praying mothers are America's greatest asset. Sa Amerika po ito, ang isang inang mapanalangin ay isang asset, isang kayamanan ng Amerika. Amerika yun lalo sa Pilipinas. Kaya kung ikaw ay may isang ina na laging nananalangin, ibig sabihin kayamanan yon ng isang pamilya. Naniniwala ba kayo na ang panalangin ay kayang gumawa ng mga imposibleng bagay? Kaya prayer can move mountain. Ganon makapangyarihan ang panalangin. At yan po ang disenyo ng Diyos sa mga nanay. Yung mga imposible, daan ko yan, magiging posible dahil sa ating Panginoon. Hindi nyo pa napansin. Ako na lang po. Kung di po ako iniluluhod ang nanay ko, hindi po ako nandun sa harapan nyo, maging patotoo po. Hindi po na siya nagsawa. Kaya po nung ako po ay nabago ng Diyos, sabi ng nanay ko, daig ko pang nanalo sa loto. Ganun po, mga anak. Wala nang hihigit pa magpapasaya sa nanay, sa ina, sa mother, ang makita yung kanyang anak na patuloy na sumusunod at binabago ng Diyos. Bakit kaya? Kasi alam niyo po ba yung lola ko? Bago po mamatay yun, 90 plus, 92 yata. Bago siya mamatay, nakakalungkot, sabi niya. Alam mo, apo kasi, sabi niya, nalulungkot ako sa mga tito mo. Mamamatay na lang ako, pero hindi ko nakita yung pagbabago nila. Wala po makapagbibigay ng kayamanan o kasiyahan. Hindi po pera ang makapagbibigay sa mga nanay. Minsan na sinasabi lang nila yan, pero sa puso nila hindi. Yung makita nila ang kanilang anak sumusunod sa Diyos. Makita yung kanilang anak na nagtatagumpay dahil sa tulong ng Diyos. Makita yung kanilang anak na hindi nahihirapan. Alam mo bakit? Mamatay man ako, masaya ako dahil alam ko na sila ay nasa piling ng Diyos, sumusunod. Yun ang inang may matatag na pananampalataya. Eh minsan, hindi po pera talaga. Nagpapasaya sa nanay. Kasi minsan sinasabi nila, malabo ng mata ko, anak,
Nang binigyan ng 5,000, luminaw, anak, 5,000 to, kita ko. Hindi isang ganun eh. Hindi po makita po yung anak natin, yung ating mga asawa na tunay na sumusunod, nagtitiwala sa Panginoon. Eh malaking ano po yung kayamanan po maituturing. Sabi nga dito, kapag isang inay laging nananalangin, ito yung nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Ito po yung verse na ito, tungkol po ito kay Mary. Kung saan si Mary, sabi ng Diyos, manganganak ka pero wala kang asawa. Kaya Virgin Mary. Hindi ka sisipingan ng lalaki pero magkakaanak ka because of the Holy Spirit. Pero ikaw sabihin ng Diyos, no, niwala ka? Lord, imposible yan. Unang-una, wala pang ultrasound noon. Di ba? Wala pang mga ginagamit na high-tech, pero dahil sabi ni Mary, magtitiwala ako bilang isang ina. Di ba sabi dito sa Lucas 1:45-47, mapalad ka dahil naniniwala ka matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Kaya mga nanay, kung kayo'y nananalangin, ito po'y galing sa salita ng Diyos at pangako sa inyo ng salita ng Diyos, huwag po kayong mag-alinlangan, paniwalaan niyo po yun. Kahit napaka-imposible, Lord, imposible mangyayari sa anak ko to, mababago. Imposible na ang anak ko'y magiging matalino sa school. Ang anak ko'y gagamitin para mapagtagumpayan, maiahon kami sa kahirapan. Kung yan ang sinasabi ng pananampalataya mo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, paniwalaan mo, dahil sa Diyos walang imposible. Amen? Walang imposible sa lahat ng naniniwala, hindi mga nagdududa. Kasi ang isang ina na may matatag na pananampalataya, hindi pinagdududahan kapag sinabi ng Diyos. Kaya kayo mga nanay, kapag tayo nag-aalala, mayroon tayong problema, huwag tayong matakot, kundi magtiwala katulad ni Mary. At sinabi ni Maria, buong puso kong pinupuri ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Kaya po, mapalad ka sa pagkakaroon mo ng isang ina mula sa disenyo ng Diyos. Amen? Kaya ngayon, binabati ko po ang nanay, ang mami, ang mama, ang mamu, ang inang, o anuman tawag niyo sa inyong nanay, Happy Mother's Day! Amen? Amen. Praise God. Kaya po yung mga nanay na alam niyo na, nalulungkot, wag po kayong mag-alala. Dahil kung ano yung disenyo sa inyo ng Diyos, manampalataya po kayo. Dahil po yun po ang mangyayari sa inyo. Amen? Kaya po